Ang topic natin ngayon ay iniaalay ko sa malapit na kaibigan na kamakailan lang ay tumawid na sa kabilang buhay at kapiling na ng ating divine source. Kumbaga sa video game over dito sa lifetime ngayon, pero nag-level up to a new transformational stage of consciousness. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nagkaroon ako ng reflection sa maraming bagay. Tulad ng bulong ng espiritualidad na mas nararapat nating ipagdiwang ang naging buhay at legacy na iniwan ng ating namayapang mahal sa buhay. Tulad ng saya, aral, pagmamahal, wisdom, musika, at marami pang positive at negative na pangyayari na pinagsaluhan na nagbigay sa atin ng aral para sa ating personal growth, kaysa sa magluksa at malungkot sa kanilang pagkawala. Tama naman na dapat pa din tayong maging positive at magsilbing inspirasyon sa atin ang kanyang naidulot sa buhay, kaysa ang maglinger sa kanyang pagkawala. Sa una, mahirap tanggapin dahil hindi pa din nawawala sa atin agad ang attachment sa pangyayari. Hindi pa din tayo sanay na totally mawala ang attachments dahil dito sa mundo, ito ang ating nakagisnang gawi. Di natin mapigilang mapaiyak sa lungkot na hindi na natin sila makakasama pa dito tulad ng dati. Dahil sila ay nag-iwan ng malaking impact sa ating buhay. But life must go on, knowing that they are happy out there. And at this point, they become a guiding light for us in our journey towards our mission and purpose. Hinga lang ng malalim. Then, accept. Allow the flow of sadness, release, and let go. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Ano nga ba ang mangyayari kapag umalis na ang espiritu sa katawan ng tao? Sa ating mundo, ang ganitong tanong ay maraming iba't ibang kasagutan na para sa ating sarili, hindi natin talaga malalaman dahil hindi pa tayo nakakaabot sa puntong yon. Ang katotohanan, wala talagang makakapagsabi kung ano nga ba ang magiging status natin sa kabilang dako pa roon. Ngunit maraming teorya tungkol dito na sinasabi ng iba't ibang paniniwala at relihiyon. Ang mga Katoliko at ibang Kristiyano ay naniniwala na kapag namatay ang tao, nakadepende ito sa kung ano ang nagawa niya dito sa mundo. May qualifications na kapag ikaw ay naging mabuti sa iyong buhay, pupunta ka ng diretso sa langit. Kung may mga hindi ka na-resolve na mga kasalanan at naabutan ka ng kamatayan, ikaw ay mapupunta muna sa purgatorio. At kung naging masama ka dito, sa impyerno ang iyong destinasyon. At sa second coming ni Jesus, ang Judgment Day, na kapag ikaw ay masama at hindi mo tinanggap si Jesus, ikaw ay pupunta sa impyerno sa pamamagitan ng rapture. At pag tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas, ikaw ay pupunta kasama niya sa langit. Sa ibang paniniwala naman, tulad sa Hinduism, kapag namatay ang isang tao, nakabase pa din ito sa kung paano siya namuhay sa mundo. Nakasalalay ito sa karma. Pagkatapos ng buhay dito,
magre-reincarnate ito sa ibang pisikal na katawan ulit para ma-resolve ang kanyang karma hanggang malinis niya ito para mag-ascend ang kanyang kaluluwa. Ganon din sa ilan pang paniniwala tulad ng Buddhism, paganism at spirituality. Ngunit ang pagkakaiba lang sa Hindu belief, nagpapatuloy ang ating spirit o consciousness at ito ay eternal. Regardless kung naging mabuti at masama ang naging buhay dito o sa iba pang dimension. Pagkatapos ng buhay dito, maaari itong manatili pansamantala kung saan nagmula ang lahat. Sa lugar kung saan naroroon ang ating divine energy source o God. Ito ay sa spirit realm. Maaari itong manatili ng matagal o maiksing panahon dahil wala namang oras dito. Nasa ating kaluluwa kung tayo ay babalik at magre-reincarnate para sa pagpapaunlad pa ng ating spirito at pagpapatuloy ng misyon ng pagseserbisyo. Paanong ito ang katotohanan? Ang ganitong paniniwala sa spiritualidad ay nanggagaling sa ating higher selves. Nalalaman natin ito ng kusa kung palagi tayong nakikinig sa ating intuition at pagsunod sa ating puso. Sa mga nakaranas ng NDE o near-death experience, nagkakaroon man ng bahagyang pagkakaiba ang kani-kanilang mga naging karanasan dahil sa nabuo nilang perspektibo at paniniwala. Ang common sa lahat ng karanasan nila sa other life ay going back home. A place that is peaceful, joyful, and profound unconditional love. Kapag humihiwalay na ang kaluluwa sa katawan, hindi mo na dala-dala ang lahat ng sakit, pagdurusa, at kalungkutan dito sa mundo ng iyong naranasan. Unexpectedly, makakaramdam ka ng lightness and you will automatically understand everything dahil wala ka na sa density ng earth. Babalik na ang iyong memorya na ikaw ay isang spiritual being na bahagi o aspeto ng ating divine infinite source. Lahat ng nasa spirit realm ay iwe-welcome ka with open arms. Ang mararamdaman mo na lang ang purong pagmamahal, kaligayahan, kapayapaan, at telepathic ang usapan. No need to talk in words. Ang lahat ng kaganapan doon ay base pa din sa kanya-kanya nating perspektibo, katotohanan at kaalaman. Dahil lahat tayo ay may uniqueness. Kahit galing tayo sa iisang divine source, we all have unique experiences. God or the source is experiencing itself through all of us. Kaya through us, God or the source is expanding, evolving just like the universe or even the multiverse na posible, na hindi pa natin natutuklasan ang hiwaga hanggang ngayon. Bakit nga ba? Dahil ang universe ay infinite, omnipotent, omnipresent, and continuously evolving. We are part of the evolution. All of God's aspects in different dimensions and realms, different universes, and all that is, are continuously moving in motion. Mahirap man para sa iba na ito ay maunawaan, ngunit darating din ang panahon na magkakaroon kayo ng aha moment. And you will know. You will understand and you will feel it. Just listen to your heart. Your intuition or higher self will speak to you. God is inside all of us. Tanggapin natin na tayo ay bahagi niya. Lahat ng bagay dito ay enerhiya at bahagi niya. We are all fragments of God, the source, the universe. Paano tayong namamatay? Metaphysically, hindi tayo namamatay. Nagtatranscend lang ang ating spirit into a much higher dimension. At sa spirit realm,
May life review ang ating kaluluwa kung ano ang ating nagawa sa recent lifetime. At may planning kung babalik ulit sa kung saang mundo nararapat ang kaluluwa para sa panibagong pakikipagsapalaran upang makamtam ang karanasan para sa paglago at pagpapatuloy ng misyon at layunin. Magkakaroon muli ng panibagong mga soul contract. Maaaring ang mga dati na nakasama sa ibang lifetimes ay makasama muli sa susunod para sa kanya-kanyang individual progression. Maaaring ang magkagalit sa dating lifetime ay maging magkakampi sa susunod or vice versa. Depende sa agreement ng bawat kaluluwa kung paano sila magkakaroon o makakakuha ng panibagong karanasan sa paglago. Babanggitin ko lang din na sa spirit realm, walang assessment at judgment kung naging mabuti ka o masama sa nakaraang buhay. Lahat ay may purpose sa paglago. Sa mundo lang natin may moral values at sinusunod na batas. Ngunit sa higher realm, walang batas o moral. Dahil lahat ng puso ay tumitibok sa iisang ritmo, pagmamahal at positivity lang. It's a place of love and harmony. Walang contrast. Kaya sa susunod na pag-shift o incarnation, pwedeng magpalitan ng role-playing tulad sa pelikula o video game. May bida, may kontrabida, at may parehong ganitong role. Lahat naman kasi ay makakapaghatid ng karanasan. Ang goal, individual expansion. Lahat ng roles na ito ay magiging challenge sa isa't isa. Kaya dito lumalabas ang synchronicity at ang quote na, "Everything happens for a reason." Ngayon na nakaabot na tayo sa huling bahagi, ang masasabi ko lang, despite the things na nangyayari sa atin na hindi favorable dahil wala tayong control, let all these experiences serve you a good reason. Mas tumingin tayo sa bigger picture dahil lahat ng bagay na nagaganap ay may dahilan at may mahalagang ipinapakita sa atin tungo sa ating ascension at self-awareness. What you can do is to protect your energy. Be an observer and go inward. Heal yourself from all the pains and suffering of the past. Forgive yourself and forgive others. Be in the now. Love yourself. Express love and share it with other human souls. Be compassionate. Be empathic. Believe in yourself, your power and potential. And most of all, be grateful for where you are at the moment. Remember, you are more than what you think you are. Enjoy life. Enjoy this journey with open heart and open mind. And slowly, everything will unfold before you. Accept, let it flow, release, and let go. At unti-unti niyong mararamdaman na umaabot na kayo sa designed evolution in this lifetime. So long, see you on the other side. Pero huwag niyong masamain ito. Ibig sabihin lang, nag-level up na tayo.